pahampas-hampas lamang yan, pahapay-hapay lamang yan, kung saan patungo ang hain. Ang tao, mga kapatid, both physical at saka spiritual, ay kinakailangan din lumago na pailalim at saka pailaas. Now, paano po tayo lalago ng pailalim, panloob, o kaya pailalim, kumbaga sa puno? Kinakailangan natin, ang bata, kinakailangan siyang kumain ng mga masusustansyang pagkain. At tulad ng baby, kinakailangan siyang kumain ng masustansyang gatas ng ina, kaya yung pinapakain sa kanya. Hanggang sa siya ay lumalaki, naiiba na yung kanyang pagkain. Lumalakas ng kumain, lumalaki na gastusan. Dati, ang kinakain ay yung iniinom gatas lang. Pagsabit ng ilang taon, humihingi na ng fried chicken. Humihingi na ng adobo. Kailangan niya ng meat. Kinakailangan niya ng kumain ng rice. Bakit? Kailangan lumakas yung kanyang mga buto. Kailangan lumakas yung kanyang mga internal organs. Kailangan tumubo na yung buhok. Pagka nagkakaedad na, nawawala. Kailangan na humaba ang buhok. Kailangan humaba ang mga kuko. Kailangan lumakas ang mga balat. Kailangan matimpla ang lahat. Balanse ang ating pagkain para sapat yung kung anong mga mineral, anong mga vitamina ang kailangan ng katawan. Kaya pagka na-imbalance, nagkakasakit. Tinatamaan ng isang parte ng katawan. Pero, lumalago, pinapalago ng Panginoon yung ating mga katawan. Hanggat sa umabot tayo sa isang edad na ganap na pagsabit ng 21, 23, titigil na ang pagtaas. Titigil na ang paglaki ng mga muscle. Matatag na siya, matibay na siya. Kaya niya nang humarap. Amen. O magbuhat ng mabibigat. Kaya niya nang magpasa ng isang kabang bigas. Ay, hindi ko kaya yun. Kaya niya nang magbuhat o kaya niya nang humarap ng mga challenges dahil buong-buo na ang kanyang mga isipan, ang kanyang paninindigan, ang kanyang mga decision. Marami na siyang principles na natutuhan. Marami na siyang nabasa. Marami na siyang karanasan. Kaya tumatag na ang kanyang puso. Tumatag na ang kanyang diwa. Tumatag na ang kanyang katawan. At sa mga aral, sa salita ng Panginoon, marami na siyang natutuhan. Alam niya na panghawakan. Alam niya na ipamuhay. Alam niya na ituro sa sarili at sa iba ang salita ng ating Panginoon sapagkat siya ay naturuan na, siya ay nakakain na ng salita ng Panginoon. Amen. Kung anong kailangan ng pisikal na katawan, yun din ang kailangan ng spiritual na katawan. Kaya sabi ng Panginoon, ang tao hindi nabubuhay sa pagkain pang-tao tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Panginoon na kanyang naririnig buhat sa Biblia, sa bibig ng Panginoon. Amen. Kaya, kung mahalaga ang kumain, tanghalian, almusal, hapunan, merienda, mahalaga rin ang salita ng Panginoon na almusalin, gawing tanghalian, gawing hapunan, pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon sa umaga. Bago matulog, minimeditate, pinagbubulay-bulayan mo ang John 3:16, ang Acts 2:38, ang nabasa, ang narinig mo sa salita ng Panginoon. Ano po ang dulot niyan? Lalakas ka spiritually. Tatatag ka, titibay ka. Kaya kung may mga darating na pagtukso at magtukso-pagsubok, kaya mong tanggihan. Kaya mong i-resist. Kung inaalok ka ng mga alok ng kamunduhan, alok ng layaw ng laman, pita ng mata, pride ng buhay, kaya mong itabol sa pangalan ng Panginoon, kaya mong talaktakasan, at kaya mong manindigan, kaya mong magdesisyon na mananatili ako sa salita ng Panginoon. Kaya kamunduhan, wala kang buwang sa puso at isip ko. Kamunduhan, wala kang buwang sa style ng buhay ko. Tukso, Satanas, wala kang buwang. Hindi kita pagbibigyan sapagkat
Pinatibay na ako ng salita ng Panginoon. Pinatatag na ako ng salita ng Panginoon. Ano man mangyari, hindi ko itra-traitor. Hindi ako magsasalawahan sa salita ng aking Panginoon. Bakit? Malago ka na spiritually. Matibay, matatag ka na mag-resist ng lahat ng gawa ng diablo. Kaya sabi ni Pedro, submit. Magpasakop sa Panginoon. Then, resist the devil. Amen. Ano gagawin ng devil? At siya ay lalayo. Pag matibay ka sa Panginoon, magpasakop ka sa salita ng Panginoon, magpasakop ka sa authority ng Panginoon, magpasakop ka sa kalooban ng Panginoon, itaboy mo, saway mo ang demonyo. Ano gagawin ng demonyo? Tatakas. Hindi ka mo tatakas, ang demonyo ang tatakas. Amen. Maliban kasi sa pagpalago ng salita ng Panginoon sa atin, mga kapatid, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, spiritual power, para itaboy, yurakan, durugin, wasakin si Satanas at ang kasalanan. Dahil ang Panginoon mismo ang nagsabi na ako'y nagkatawang tao sa Juan 3:8 para wasakin, para sirain si Satanas na siyang ugat ng kasalanan. Hebreo 2:14-15, ang Panginoon ng katawang tao para palayain tayo sa takot ng kamatayan, para tayo ay palayain at bigyan ng tagumpay dahil winasak niya na ang kasalanan. Kaya walang impyerno, magsama-sama man ang mga lalang sa impyerno, dublihin man ang mga lalang ng impyerno na haharap sa iyo. Wala po silang magagawa pag ikaw ay at matibay, namumuhay at ipinamumuhay ang salita ng ating Panginoong Kristo. Ang tatag natin, mga kapatid, ay nasa salita ng ating Panginoon. Hindi sa braso, hindi sa karanasan, hindi sa edukasyon, hindi sa pera, hindi sa kung ano-ano na ating gagamitin kalakasan ng ating pananampalataya. Ang tanging lakas natin ay ang salita ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon. Pag ikaw nakakapit sa salita ng Panginoon, nakatayo ka sa isang matibay, matatag na pundasyon. Ang sabi ng Panginoon, ang pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban sa iglesia, sa mga mananampalataya. Walang demonyo, walang tao. Kisabi sa Roma 8, walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Binanggit mga nasa taas, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, mga lalang, kung saan man yan nanggagaling, mga lalang na yan, tao, o kalaliman, kataasan, anong bagay man, lahat na halos binanggit ni Pablo. Kung mababasa nyo ang Roma 8, simula sa 36, walang makapagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Isa lang ang hindi binanggit doon, yung sarili. Ang nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon, yung ating sariling kasalanan. Bakit? Mahina ang pananampalataya. Hindi nakikinig at hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya kung gusto niyong tumatag at tumibay, mga kapatid, laliman ninyo ang inyong buhay sa pagbabasa at pag-aaral ng salita. Amen, amen. Praise the Kung Lord. gusto mong maging isang matagumpay na, halimbawa, abogado, doktor, engineer, at iba pang mga kurso, ano ang ginawa nila? Sa kasabihan ng Pilipino, nagsunog ng sa mga negosyante, sa lahat ng ginagawa, anong ginagawa mo? Hard working. Hard work ang buhay Kristiyano. Nagsusunog ka ng kilay. Nagpupuyat ka sa pagbabasa at pag-aaral. Ngayon, kung babaliwalain natin yan, mga kapatid, kaya kung meron dyan pastor na titison, nangihina, hindi nagsisimba, isa lang ang konklusyon natin, mahina ang kapit sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi malalim ang aral. Pero salamat sa Diyos sapagkat meron tayong pastor na nagtuturo. Meron tayong Biblia na nababasa. Praise God. At meron tayong tiyaga
meron tayong sipag para mag-aral ng salita ng Panginoon. Nagpupuyat tayo. Pinapakapal natin ang ating tuhod sa pananalangin. Praise God! At sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng pagluluhod, kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, ng katalinuhan para maipamuhay, ma-interpret mo ang salita ng Panginoon sa iyong buhay at maipamuhay mo. Kapatid, pag nalugod mo ang Panginoon dahil matatag, matibay ka sa panloob. Church, sa panlabas, magiging matibay ka, magiging matatag ka. Pagpapalay ng Panginoon ang lahat ng iyong mga gagawin. Ang pagpapala kasi, depende sa kaalaman mo. Amen. Hindi naman po, kaya hindi tayo pinapayagan ng Bible na mamuhay sa pagbabakasakali o sa salitang sugal. Ang buhay hindi sugal. Ang sabi ng Bible, kailangan natin mamuhay saan? Sa pananampalataya. The just shall live by faith. Ang taong matuwid nabubuhay sa pananampalataya. Ang buhay hindi po aksidente. Ang buhay hindi po nagbabakasakali. Ang buhay hindi po nagsasapalaran. Ang buhay hindi po taya-taya lang. Ang buhay ay plano ng Diyos. Kaya sa buhay ninyo, sa buhay natin, alamin nyo ang plano ng Diyos. Kasi pag alam mo ang plano ng Diyos, hindi ka nagbabakasakali. Teka, hindi ka ang plano ng Panginoon. O yung mga kadalagahan dyan, pag niligawan ka dyan ng mga hindi mananampalataya, ano sabi ng Bible? Huwag makipumatok sa hindi mananampalataya. Amen. So anong kalooban na, kung alam mo ang talata na yun, hindi mo siya tatanggapin. Magpaturo ka muna kay pastor. Bago kita i-entertain. Pag hindi mo tinanggap yung aral ni pastor na salita ng Panginoon, bye-bye. Huwag kayong matakot. Meron dyan nilaan ng Panginoon sa inyo. Amen. 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 Ganito yan eh. Ang buhay ng tao, meron tayong may mga apat halos na nangyayari sa buhay natin na hindi natin plano at hindi natin sinasadya. Katulad ng kapanganakan, sino rito nagplano na ipanganak sa Pampanga? Kaya sa pamilya Butalon, o kaya sa pamilya Pabustan, o kaya sa pamilya, walang nagplano yan. Sino ang nagplano yan? Diyos. Amen. Tingnan nyo, ang sabi ng sa subject ko ng araw yung population education, sa pagsasama ng mag-asawa, sa meeting nila, nag-i-spew ng halos 5 million yata, mahigit pa, na binhi ang lalaki at ang babae binhi at saka ang lalaki ng itlog. Yung 5 million na itlog na yun, isa lang doon ang nabuhay. Ako at ikaw. Amen. Sa loob ng marriage, di ba? Pag nagtagpo ang mag-asawa, imagine, pagpalagay natin 5 million na lang na itlog at bini, isa lang ang nabuhay doon. Sino ang nagbigay ng buhay doon? Ang Panginoong Diyos. Yes. Amen. Tapos, pagka nagpa-prenatal ka na, may buhay sa loob, may sumisipa na. Amen. May gumagalaw na. Amen. Lumalaki na. Amen. Excited na si tatay. Tatay na ako. Pagsapit ng 9 na buwan. Nanay na ako. Pagsapit ng 9 na buwan. Sino nagplano niya? Kaya pagsapit ng, ng sapat na sagulang, ano unang tumutubo? Nagkakakras na. Uy. Di ba? Ano ang ibig sabihin nun? Papunta ka naman doon sa isang plano ng Diyos, itinagda ng Diyos, na mag-aasawa ka. Di ba? Lahat tayo pagsapit ng edad na gano'n. Noon, panasilip sa akin ni Sister Sonia. Wow. Pananagin ang tawag ko sa kanya. Bakit? Sino nagtanda ng marriage? Diyos ang nagtanda. Lahat naman tayo. Pagsapit sa tamang edad, darating sa puso natin na aasawa, gusto nating magpamilya. Pag hindi ka naghangad na magpamilya,
something wrong. Alam niyo siguro ang diferensya pag hindi ka naghangad na magpamilya at mag-asawa. Bakit? Diyos ang nagtakda niyan. Kaya hindi tayo nagtakda ng Diyos. Ano pa? Kaligtasan. Hindi natin hinanap ang Diyos. Tayo ang hinanap ng Panginoon. Amen. Pagsapit ng panahon ng Diyos, tika may hinahanap ako. May hinahanap ako. Kailangan ko ang Diyos sa aking puso. Kailangan ko ang Diyos sa aking buhay. Kailangan ko ang kapayapaan ng Diyos. Anong gagawin?